At sa verse number 2 po ay makikita mo ang title ng ating mensahe ngayong gabi. Colossians chapter 1, verse 1 to number 2. Narinig mo ninyo? Verse number 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy was our brother, to the saints and what? Faithful brethren. Faithful brethren. Gawin niyo po, atin ang ating title ng ating mensahe ngayon, Faithful Brethren. Tapat na kapatid kay Kristo, which are at Colossae, grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Faithful brethren. No? Okay. Now, tandaan na tayo that one of the greatest needs ng isang church sa ating panahon ito ngayon ay faithful brethren. Faithful brethren. Naalala ko kasi yung isang misyonero sa Tarlac, Marapolo, mas may edad siya sa'yo, naalala ko lamang na matagal na, siguro last year, ay hindi ngayon, lagi nagbigay siya sa akin, dahil nagpapatayo siya ng church building sa Tarlac. Now, anong tawag doon? Medyo na-compromise ako. Kaya ginawa ko, hininga ko lang ito ng pera sa mission fund natin. Nagdalag ko siya. Pero nakita ko, ang mga tinuturuan ay mga bata na. Tapos marami pa yung mga bata doon sa lumbag. Last year pa yun. Hanggang ngayon. Mission pa lang. Mission pa lang siya. Pero matagal na. Sa tingin ko, ako lang ay akala niya ang magsimula ng gawain ay magtayo ay magtayo ka ng bumili ng loop. Magkaroon ka ng lote. Magtayo ka ng building, then buhay mo ng tao. Akala niya gano'n. Nasa tagal-tagal, hindi ako nagkamali. Ang totoo na. Ang aking palagay. Okay, nakita niya, sa atin, nung magsimula tayo, ang mahalaga, may tao ka. Amen? May tao ka. Sabihin mo, mag-win ka ng souls, balik ka sila, mag-baptize sila, at bahala ang Lord sa iyo, nabigyan ka ng lugar para sa mga tao na rin sa mundo. Kasi yun ang nakita mo sa kanya. Now, of course, tayo may inawa natin na kahit walang building, saan magtitipon niya, pero yan ay mga nabautismohan. Amen? Saved, nabaptize, at talagang regular sila, nagtitipon-tipon, meron silang pastor, church yun eh. Amen? Tapi mas ko na tayo hindi natuto ng tulad ng natutuhan natin. The church is a called out assembly. Amen? Authorized believers. Amen? Amen? Scripture baptized in agreement with them na silang covenant. Isa. There's sabi ko, one of the greatest needs in the church is what? Faithful brethren. Amen? Tapat na mga kapatid kay Kristo. At tayo mag-ituloy lahat, at tayo mag-pray. At tayo yung si Pater Donnie Marlon, mag-pray natin mag-usapan nito yung pag-ituloy. Madalangin tayo ng Diyos, salamat po kami ng kasat na ito. Dalangin po kayo, walang patuloy niyo po ako. Una sa aking pastor, bigay po siya ng pagkakasan, bigay po siya ng wisdom, bigay po siya ng Holy Spirit. May bahagi po ang isalita sa bawat isa. Mausap po sa puso ng bawat isa,
May gabi ito sa mga Jesus. Amen. Alright, muna po kayo. Bluetooth disconnected. Yes, Bluetooth pairing. Brethren, no? Dahil natin pinaka-darata, no? Kinakani mo sa Tagalog, mga Tagalog, para Justin. Verse number 2. Mga tapat, nakapatid kay Kristo, Bluetooth connected. na nasa Colossae, no? Sabi ni Pablo sa kanila, ay biyaya, yan kapayapaan ng sumainyo, from God our Father and the Lord Jesus Christ. Nakapakita na itong mga taong ito ay talagang naligtas. No? Naligtas. No? Alright, now, at binigyan niyo pa sa talatang 2 na itong mga taong kayo faithful. Nakadiba? Na sila yung mga tapat kay Kristo. Alright? Kaya sila yung talagang pinuri ni Pablo yung kanyang katapatan sa ating Panginoon Kristo. Now, hindi naman itong mga kapatid ng kanyang binigyan ng commendation, kundi maging yung kanilang pastor. Okay, sino yung kanilang pastor? Verse number 7. Number 7, ready? Basta. As she also learned of what? Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a what? Okay na ba? Si Epaphras ang pastor nila. Kaya meron silang faithful member at members meron silang faithful na pastor. Amen, Lisa? Amen? Tapat. No? Now, sa kabila ng kanilang struggle, dito, ha? Meron silang struggle. Meron silang talagang suliranin na binabaka sa Colossae. Pagkamat baka yung simbahan. Okay, ano kanilang suliranin? Heresy. Mga baling katuruan. Mga baling katuruan. No? At naibig nilang pabulaanan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Ibig nilang pabulaanan. No? Pero dito ay ibinigay ang Colossians upang talagang i-review o pabulaanan yung baling turo patungkol sa ating Panginoon. Okay? Kaya sa kabilang lahat ng ito, no, hindi sila nagbago sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Alright? Kaya sinabi, binati ni Pablo na mga tapat na kapatid kay Kristo. Okay? Nanatiling matibag. Okay? Nanatiling naman yung siya, no? If a church is to be what God wants it to be, and the pastor and the people, okay, the pastor people must be faithful brethren in Christ. Ibang bisa? Okay, hindi lalago, hindi titibay ang church, no? Kung wala yung faithfulness. Faithfulness. Kaya sabi ko, okay, if a church is to be what God wants to be, the pastor people must be faithful brethren in Christ. Okay? And then, ilagay dito, tanda natin na faithfulness to Christ is not a gift. Faithfulness to Christ is not a gift. No? Hindi ito kaloob. It is a choice. It is a conscious choice. Okay? Hindi ito ipinipili. Hindi ito ipinupwersa sa isang tao. No? Okay? It is a conscious choice. Naging tapat ka kasi pinili mong maging tapat. Ako niyo ba ako? Faithfulness to God is not what? Okay, it is a conscious choice. Okay? To show up and serve God no matter how you feel. No matter how you feel. Kasi hindi laging okay tayo. Hindi mo ba? Hindi laging mabuti ang ating kalooban. Hindi laging panatag ang ating isipan. Amen? Hindi tayo laging malusog. Hindi laging okay yung ating family. Diba nyo listen? Amen? But faithfulness is not, it is a conscious to show and serve God no matter how you feel.
bilang intro, gusto ko rin ipaalala sa inyo muli, baka kasi nalimutin. Ano ang ibig sabihin ng faithfulness? Faithfulness means, di ba, consistency? Faithfulness means what? Consistency. And consistency sa Tagalog is what? Hindi nagbabago. Faithfulness means what? Number one? Consistency. Ano sa Tagalog ng consistency? Hindi nagbabago. Amen? Mula nang ikaw ay maging member ng Calvary, hanggang sa panahon ito, hindi ka nagbabago. Amen? Yung naging commitment mo sa Panginoon, na inumpisahan mo, 10 taon na nakakaraan, commitment mo pa rin magpahanggang sa ulit. Yun ang consistency. Ano yun? Amen? No matter how you feel. Okay? So, faithfulness means what? Number one? Pakita. Number two is what? Continuation. Okay? Consistency, pangalawa? Ano yung continuation? Nagpapatuloy. Una, hindi nagbabago, pangalawa is what? Nagpapatuloy ka. Amen? Nawala yung ibang kaibigan mo, pero hindi ka nagbago. Amen? At naliyak ka pa rin. Amen? Sabi ng mga backslider, ba't doon nasa Calvary ko ba yan? Ay, bakit ang problema mo? Amen? Yung bumati sa'yo, 15 taon na wala dito. Diba? Pero ikaw, nariyan pa. Liwanag ba? Okay, una, nagpapatuloy. Hindi nagbabago, pangalawa. Nagpapatuloy. Pangatlo, faithfulness means concentration. Faithfulness means, number one, Tagalog. Number two, Tagalog. Alright, nagpapatuloy ka. Anong pangatlo? Concentration. Ang focus mo si Christ, hindi ka nakatingin sa tao. Diba namin? Nakakonsentrate ka sa Diyos na nagdigtas sa iyo. Diba? Tumawag sa iyo, nagpaparal sa iyo. Amen? Amen? Siya ang iyong pinagdilingkuran, hindi ang tao. Ibig? Concentration. Siya ang iyong pinagsisikapang i-please, hindi ang tao. Amen? Concentration. Amen? Anong talata maganda doon? Hebrews 12, looking unto Jesus. Amen? Bakit? Bakit? Because he's what? He's the author. And then what? Siya yung finisher na yung faith. Siya yung nag-umpisa sa'yo, sa kanya ka rin magtatapos. Amen? Nag-save sa'yo, sa kanya ka rin haharap. Susulit ng sarili mo. Amen? Amen? Yun ang faithfulness. Okay? At yun ang meron itong Colossians Christian. Okay? Kaya nga sila ay faithful brethren. Alright? Now, listen this, isang bagay pa, bago ko ibigay na kayo mga outer, ha? Now, tinawag sa ni Pablo, alin ulit? Faithful? Alright. Now, alam ni Pablo, hindi madali ang maging faithful. Tama ba? Tama ba? Amen? Hindi madali. Di ba? Lalo sa panahon ito ngayon, hindi madali maging tapat. May mga pagsubok. Hindi laging maganda ang buhay. Hindi laging mabuti ang pakiramdam natin. Amen? Marami ang tumatawag sa iyo. Marami ang gustong agawin ng iyong pakalakas, puso. Marami ang gustong agawin ng iyong mga paa pag pupunta ka rito. Amen? Marami ang gustong agawin ng iyong isipan. Di ba? Gusto na sila ang pumuno. Okay niyo ba ba? So Paul never said it was easy to be faithful. Alright? Okay, ang katotohanan talaga, it's hard. Diba? It's hard to be faithful. Okay? Why? Because faithfulness
is not measured in times of comfort or prosperity. Ang katapatan ay hindi nasusuka sa panahon ikaw ay maayos at sagana. Amen? Madaling maging tapat kapag sagana ka. Madaling maging matapat kapag masaya ka, okay lahat. So, faithfulness is not measured in times of comfort or prosperity. But faithfulness is measured when it is hard to be faithful. Okay? Okay? Faithfulness is measured when it is what? Hard to be faithful. Yun ang sukatan. Okay? Kaya ba mahirap maging tapat? Kailan mahirap maging matapat? Sa panahon may bagyo sa buhay, sa panahon may karamdaman ka, sa panahon nagigipit ka. Amen? Sa panahon karamihan ng kaibigan mo, barkada mo, nagbastag, ikaw na nagtira. Amen? Sa panahon pinagtatawanan ka na. Sa panahon pinagbabawalan ka. Ano yung isa? Doon masusuka ang faithfulness ng isang Kristiyano. Okay? Kaya, number one, being faithful in Christ should be your highest purpose. Sapagkat yan ang panawagan ng Diyos sa ating talaga. Amen? Ang katiwala ay kinakailangan matagpuan tapat. Diba? Yes, isang being faithful sa Panginoon should be your highest purpose. Remember in Luke chapter 18, sabi ng Panginoon, sa kanyang muling pagbabalik, makatagpo pa kaya siya ng tapat. Amen? Alam ng Panginoon, kakaunti. Tama? Amen? Alam ng Panginoon sa mga huling kapanahonan, sa end times, talagang mahirap maging matapat. Mahirap. In Matthew 25, verse 21, Matthew 25, verse 21, bakit namin sinabi na faithfulness should be your highest purpose? Ano yan? Matthew 25, 21. Matthew 25, 21. Ready? Ayun, his Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Nakita mo? Katapatan ang hanap ng Panginoon. Liwanag ba? Katapatan ang kanyang ginagatimpalaan. Liwanag ba? Faithfulness. Kaya nga kung meron ka ba talagang hahangarin sa iyong Christian life, ang nais ng Panginoon, pag sumikapan mo, ikaw ay manatiling pakalakas, manatiling matapat. Okay? Sapagat alam ng Panginoon, sabi niya, sa aking muling pagbalik, makatagpo pa kaya ako ng tapat. Being faithful in Christ should be our highest purpose sa ating buhay nito. No? Sabay ito'y talagang importante sa ating Panginoon. Maraming tao, tapat sila sa maraming bagay. Okay. Pero kahit ng Panginoon, no, ay maging tapat tayo higit sa lahat sa Kanya. Amen? Amen? May tao na faithful sa trabaho. Diba? May tao faithful sa pag-aaral. Talagang sumika. Liwanag ba? Amen? Meron tao na mga tapat nila talaga sa kanilang partido. Hindi nagbabago. Para sa Christian, mahalaga na
faithfulness ang maging talagang highest purpose natin. Amen siya? Amen? Ito ang tapat sa kanyang obligasyon. Palagi siya, faithfulness to Christ should be at the top of our list na kung saan talaga tayo mananatiling tapat sa Kanya. Amen siya? Amen? Hindi ka ba nagbabago? May pagpapatuloy ka ba? Sa lahat na ginagawa mo, nakakonsentrate ka sa ating Panginoon. Palagi siya, being faithful to Christ should be your highest purpose. Should be highest purpose. Nakakita kami isang church. Medyo matanda na rin simbahan. 20 years na siya. Buti tayo, ganoon tayong property. Sila 20 years na wala silang property. Naumbahan naman sila sa isang lupa, tayo sila. Dumating ang time na yung lupang yun, nakakala kanila, talagang hindi na sa kanila. At kaya nagbakla sila. Ito mga nakaraan sante, doon lamang sila nag-iipon-ipon sa bahay ng isang membro. Nakita ko kahit paano, limang-limang naman pa rin. So, totoo naman talaga, nagpe-pray tayo, humihingi tayo eh. Tama? Na nasa kanya, kung yung hinihingi mo, ibibigay niya. Kung hindi, humihingi ka na naman eh. Amin isa? Sabi ko, anyway, nakita ko, tapat naman sila. Andun pa rin. Amin isa? Amen? Doon nasusuko ang faithfulness. Tama ko rin? Amen isa? Masabi ko nila? Faithfulness is not measured in terms of what? In terms of what? Hindi nasusukat ang kadapatan sa panahon ng what? Kasaganaan at maligaya ka. Ang sukatan ay what? Kapag mahirap maging tapat. Okay? Lamentation 3, 22 to 23. Lamentation 3, 22 hanggang 23. Now, doon po ito, marapat lamang na maghanap ang Diyos ng katapatan sa atin kasi siya tapat sa atin eh. In Lamentation 3, 22, hindi ko sa galaw, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipon. Kasi nagbubuhay pa tayo. Amen? Amen? Nagbubuhay pa tayo. Walang giyera sa atin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Hindi tayo nasasalo. Sapagkat ang kanyang alin, habang ay what? Pagkalakas, hindi mo kayang utusin yung kanyang mercy. Lagi siyang naaawa sa atin. Hindi naubos. 23, pagkalakas mo. Ang mga yaon ay bago tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Dakila. Great is thy faithfulness. Diba? The word great is what? Wonderful. Amazing. Amen? Ano ba? Unique. Walang katulad. Kaya nga, kung meron talaga yung dapat pagsumikapan bilang Christian, ano dapat ganun pagsumikapan? Na tayo ay manatiling what? Manatiling tapat sa Diyos. Tapat sa Diyos. Hindi naman sa mga pinagpapala ka, hindi naman mapapala yung tapat ka. Walang sukatan mo eh. Amen? Bakit sisimba ka lang ba sapagkat may pera ka? Sisimba ka lang ba sapagkat nabigyan ka ng bagong damit? Paano kung wala ng bago?
Mag-church ka lang ba kasi masarap ang ulam mo lagi? Eh, paano kung hindi ka nang wala ka ng ulam? Amen? Mag-church ka lang ba kasi may mga kabarkada ka, may mga kaibigan ka, may mga bumabati sa iyo rito? Sabihin, namiss ka namin, paano pag wala nang bumabati, walang bumapansin sa iyo? Tama ba? Hindi mo lang mag-church, pag may bumapansin, wala nang bumansin. Ang Diyos ang dahilan ng lahat kong ginagawa. Amen, Christian? Bakit? Because dakila ang katapatan ng Panginoon. Diba? Dakila ang katapatan. Okay? Hindi ka nakatingin sa tao. Diba? Okay? Anong bakit yung definition ng faithfulness? Concentration. Concentration. Diba? Okay? Remember, ano yung number one kung binigyan? How to survive the Christian life? Ano yung number one? Remember that? Ano yung number one? How to survive the Christian life? Hindi ka pala kung mag-ilis ka niyo. Huwag kang mabibigla sa ano nakalagay? Sa nagagawa sa yung bang kita mo, hindi ba? Huwag kang mabibigla. Minsan, meron kong tinitigala. Yan pala, babaksak. Di ba namin? Meron kang hinahangaan. Yun mo pa. Kristiyano ka, may idol ka. Di ba? Idol yung pastor doon. Idol yung pastor doon. Ang sabi pa ako, bakit kayo pinaligtas dahil kay Barnabas o kay Silas? Kayo binotis mo, ibalik mo po Silas. O, di ba? Matingatan, may iniidolo, saan di ba? Naging charismatic. Iba naman, naging mga hyper-dispensationalist. Ano yun? Isipin mo yun. May mga nasulputang baptist yun, pareho pa rin bilang baptist na, pero ang alagang banatan, baptist. Isipin mo yun, mga tao yun. Kaya faithfulness means concentration. Amen? Ang ating focus ay si Kristo, hindi ang sinunong tao. Amen? Yung mga tao yung pareho natin sila. Meron pa rin kahinaan din sila. Hindi ba? Amen? Hindi nila rin okay ang kanilang faith. Tumatanda yan, naghihina yan, nagkakaamali yan, nagkakasada yan, mamamatay yan. Tama? Pero meron tayong Savior na hindi nagbabago. Meron tayong Savior na hindi naghihina. Meron tayong Savior na hindi nagkakasala. Amen siya? Amen? Doon tayo nakakonsentrate sa Kanya. Okay? Kaya nga, being faithful in God should be your highest purpose in life. Secondly, faithfulness is a decision. Faithfulness is what? Faithfulness is what? It is a decision. You must choose to be faithful. You must choose to be faithful. Okay? Sabi nga sa inyo, siguro, pag 971 pa na sinasabi ko. 971. Balang Kristiyano pa ako, nag-forward ako during the preaching sa church ni Pastor Tan. Hanggang na ako, meron siyang speaker na nagdangalang Pastor Perdigon. Na natin, patay isa na yun. Nag-preach siya, nag-forward ako. Sabi ko, Lord, ayaw ko, Lord, na ako'y mag-forward sa Panginoon. Gusto ko, ako'y isang miyembro may ginagawa sa church na ito. Ayaw ko ako'y member lang. Gusto ko member lang na may ginagawa. Hindi na naging commitment ko. Ano ko siguro, 1985. Yun ang commitment ko. Talagang nag-decide ako na maging what? Na being faithful. Okay? Walang Sunday na hindi ako nag-church. From 1985 hanggang ngayon, tuloy Sunday, bali bang nung nagkasakit ako. Are you with me? You must choose to be what? Yes. Choose it. Okay. Mamari isang araw, ma-open ka.
Marisa ka, may nasabi si Marvin siya na nasaktan ka. Marisa ka, may nasabi sa iyo si Father Nestor, Father Eden, paano napagalitan ka? Hoy, yung mga sinusundo, pagka kayo susunduin, nandiyan ka kayo dapat ang aga na sundo, wala pa kayo. Bisa may ganun, di ba? Dapat ako. Kapag ang choice mo maging faithful ka, ano bang masakit na salita? Tatanggapin mo, hindi mo parang pagdamdam. Amen? Sapagkat nagsisimba ka, hindi para kanino man, hindi para kanino po. Pakailan pa. Para sa Panginoon, hindi ba ganun pangyayari minsan, hindi ba? Tama ba? Oo. Kasi iba-iba naman ang tao eh. Salamat ka naman kung meron kang predictable behavior or predictable personality na talagang renor siya eh. Pero may mga tao talagang miss na wala sa mo. Diba? Amen? Amen? Maaari si kaya nagtrabaho kayo galing ng ikaw may predictable. Hindi sa wala ka sa mga. Ang predictable, asahan niya na. Diba? Ano ba? Okay. Hindi ka laging mapapatawa. Hindi laging maganda yung salitang mabibitawan sa iyo ng kapwa mo kapatid sa Panginoon. Pero kung ikaw ay talagang hindi mong maging matapat, nakikinig ka sa akin, ano man ang marinig mong salita, magtatapat ka. Hindi ka magbabago. Okay? Because faithfulness is what? It is a choice, decision. Amen? Nagpasya kang magiging matapat ka. Luke 16 and verse 11. Luke 16 and verse 11. You must choose to be faithful. You must choose to be faithful. No? Luke 16 and verse 11. Nandiyan po kayo? Okay, ready? Ayun na, ready? Basta. If, therefore, kung kayo may hindi naging matapat sa masamang kayamanan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Okay, diba? If, therefore, you have not been faithful, number 10. He that is faithful in the which is least is faithful also in much. Ang tapat sa kakaunti, tapat sa marami. Okay? And he that is unjust in the least is unjust also in much. Kung kayo ay hindi naging matapat in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? If you have not been faithful in that which is another's man, who shall give you that which is your own? Nakita mo? Faithfulness is a choice. And you must choose to be what? To be faithful. Amen? Ano man ang mangyari, ano man ang mangyari. Nag-ano ko lang ulit, ha? Isang may nagkwento ko sa inyo. Tayo, bilang pamilya ng Calvary, natutuwa natin, lagi natin nabigyan ng impresyon, mahinahon at maayos na pananalita. Natutuwa natin yan. Hindi pamilya natin eh. Okay? Pero gusto ko mapait na tagtangin natin, hindi lahat ng church at pastor kapalaluko at tayo natin. May mga churches na talagang tanongin niyo si Wilson na talagang maaktibayan ng mukha at kalooban. Totoo yan. Okay? Totoo yan. Ha? Na talagang sabihan ko, so talagang pag hindi ka matibay, hindi ka talagang tatalago. Kaya yung mga naroon na for 50 years, talagang matatatag na kalooban mo. Isa talagang yung talagang sasabihin ka mo offer. Ha? Now, pag nagpunta ka sa amin, at kami kumakain, okay, Marvin,
kayo, Kenneth, Noel, lahat na nakakapansal pag kumakain kami. Anong ginagawa ko? Sago. Pinipilit ako, sinusuko ko talaga siya. Ino mo yan! Hey! Ino! Sumususukan ako. Hindi. Ito tayo. Hindi yung pabalagpunga. Talagang totoo, di ba? Talagang papaghain natin tayo. Diba? Amen? Yan tayo eh. Pero little church. Talagang dumarating ang miyembro, kumakain sila. Pag ito na yan, hindi mo sila nagdarating ka. Hindi mo kang matapos. Totoo yun. Totoo yun. Hindi mo nga ang darating din. Hindi ko mahinahinaan yun. Nangyayon ka sa akin, dumating ka talaga hindi ka kumakain. Nangyayon ka sa akin? Nangyayon ka sa akin? Pero, yung mga miyembro doon, hindi na sila open. Sanay na sila. Yung pastor sa Pampanga, nag-raise siya, minsan kailangan na pinakalagdaga electric pan. Nag-raise siya ng pera, nakabili sila. Na next Sunday, huy, nakasyapat ka dyan, hindi ka naman magbigay, baka mabaksakan ka niya. Totoo yun. Yung miyembro, umalis. Bakit ako ng miyembro? Bakit? Sanay na sila. Tama? Sanay na sila. Kasi nag-mature na sila. Nag-mature na sila. Natutunan nila na kami na parito to worship para kay Kristo, hindi para kay naman. Amen? Ako naman, hindi naman para kaya yun. Hindi naman gano'n ang upbringing natin. Amen siya. Ang mahalaga lang is what? Na tayo, handa. Sabagat, hindi natin masasabi na gano'n lagi ang ating mapapakinggan na maayos. Ang mahalaga, tayo pare-pareho ay nagkaroon na ng kapasyahan na anuman mangyari, tayo mananatiling what? Faith. Because faithfulness is what? It is a decision. Okay? Amen? Tapat ka because you choose to be faithful. In 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2, 1 Corinthians 4 number 2, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging what? Maging tapat. Amen? Maging tapat. Kailan ko na nagpunta sa Santa Rosa? Last week lang ba yun? April 5. Oh. Niyadala ko si Pastor kayo sa Flores. Ikaw nagpunta ko doon sa anniversary. Nagpunta ko. Mukhang humabol siya eh. Hindi na po nakikita kasi po pagkakain ng mulis na kami. Alam ko lang kasi po sa ulo. Parang yata, hindi ko maganda. May mga tig sa bulong kay Bater Kalipitan. Ito ko lang pala sa nakakita tayo, di ba? Kasi bumukusog ko lang magkita kami. Makasunod na gano'n kayo. Hindi pa natanggap yung text ko, kaya hindi sila masasabi. Sa akin, parang lang. Parang gano'n. Amen? Amen? Kaya mahalaga sa atin, bilang Kristiyano, na tayo mo talaga mag-desisyon. Na tayo magiging matapang. Amen? We must choose to be faithful. When you choose to be faithful, is when you will choose to do. Okay? You will choose to do what you are supposed to do for God. Amen? Kapag pinili mo talagang maging faithful, no? Okay?
when you will choose to do, you will choose to do what you are supposed to do for God. When you don't feel like doing it. Talagang magkamisa, may mga panahon parang ayaw mong gawin. Diba? Yung ipinapagawa sa'yo. Isa parang ayaw mong gawin yung naging kumipino. Pero pag pinili mong maging matapat, gawin mo yan whether you feel like it or not. Any question? Amen? Tama ba ako? Hindi mo feel lagi na magbasa ng Bible. Amen? Gusto mo ba lagi magbasa ng Bible? Ha? Gusto mo ba lagi mag-pray? Ganado ka ba lagi magbasa ng Bible? May gana ka ba lagi mag-pray? Pero babasa ka, nag-pray ka. Bakit? Sa bakit pinili mong maging tapat? Nakikita ka sa akin, listen. Hindi mo laging gusto kumain, hindi sa ayaw kumain. Hindi mo laging gusto mag-pray. Hindi mo laging gusto magbasa ng Bible. Pero ang tao na pinili niyang magtapat, magbabasa ng Bible niya, mag-pray yan kahit hindi niya feel na gawin niya. Kasi pinili niyang mag-iwag. Maging matapat. Yun ang faithfulness. Hindi ka nakabase sa iyong nararamdaman. Nabalabala ba? Hindi ka nakabase sa lagi mong gusto mo lagi maramdaman. Usulbinin ka pagka feel ko. Kung hindi ko pinusulbinin, hindi ganun yun. Faithfulness is a decision. So you must choose to be faithful. Hindi ka laging ganun mag-church. Amen? Yung iba talagang tamad. Kung umisip, talagang tanghali na. Di ba? Pero pag may lakad, kahit walang tulog. Di ba? Amen, Krista? Amen? Minsan, meron kang toyo. Meron kang suka. Meron kang tatis. Amen? Pero pag dala sa pagpili mo maging matapat ka, mag-church ka. Feel mo o hindi. Amen, Krista? Amen? Hindi ka nakabasa sa iyong emotion. Okay? Kaya faithfulness is a decision. Okay? Number 3, faithfulness is showing up when you are supposed to show up. Sabihin, talagang dumarating ka sa bakit kailangan mong dumating. Alright? Faithfulness is what? Showing up when you are what? Or you are supposed to show up. Okay, yun ang binigay sa Hebrews 10, 24 hanggang 25. Ano sabi ng Hebrews chapter 10? Kasi memorize yung 25 eh. Ewan ko lang kung memorize yung verse 24. Hebrews chapter 10 and verse 24. And let us consider. Ito mo? Let us consider one another. To what? To provoke or to incite. Diba? Okay, kasi para mahikayat mo, maakit mo, maudyukan mo sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Yes, Christian. Faithfulness is showing up when you are supposed to show up. Okay? It takes to be faithful. To be where you are supposed to be. So, winning, Bible study, ano yung siya? Prayer meeting, dapat talagang kailangan talaga pag Wednesday, nasa prayer meeting ka, kapag gabi, kailangan talaga kapag nag-commit ka sa Bible study, laro ka talaga. Amen, siya? Amen? Suming, laro ka talaga. Okay, amen? Talagang dapat laro ka eh. Oh, it takes faithfulness. Diba? Para talagang dumating ka. Ay, naramdaman mo ba ako doon? Amen, siya? Raiders siya. Okay. Yes, faithfulness is showing up when you are supposed to show up. Maliwanag ba? Hindi mag-iisip pa ba? Darating kaya siya? Alam mo nang darating ka.
Kasi kilala kanila na ikaw ay what? Ikaw ay what? Ikaw ay faithful. Amen? Ikaw ay faithful. Faithful ka kasi pinili mo yun. Napag-desisyonan mo yun. Amen? Ito mo si Pablo talagang pinuri yung mga taga-Colosas. At tinawag ng faithful brethren in Christ. Ano siya? Maging pastor na si Papras. Now, isipin na lang natin. Tapos na ako. Kung lahat ng membership sa Calvary, Santa Cruz at Tumbang, lahat ay talagang nagdesisyon. Di ba? Amen? Magiging matapat ako. Isipin mo ang ibubungan niya. Naliwanag ba? Amen? Ilang home Bible study para bubuksan natin. Amen siya? Pangit, kalaya, hanggang sa gatid, hanggang sa pila niya. Amen siya? Isipin mo yan. Kasi lahat nagpasya, magtatapat mo. Amen? Baka talagang every Sunday, Sister Rose, may mga taga-goodwill pa tayo talaga magdarating dito. Amen siya? Faithfulness is also important maging sa mga unsaved. Ano siya yung pastor? Matthew 5:16, let your light so shine before what? Before men. Magliwanag ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao. Sino mga tao? Unsaved. Tama? Kapag ang Christian talagang tapat na pinag-liwanag yung kanyang testimony, yung kanyang witnessing sa harap ng unsaved, maraming maliligtas. Kaya sinabi, faithfulness is important to the unsaved. Bakit? Sapagkat kapag walang faithfulness sa Christianity, hindi sila makakapakanin ng gospel. Okay? And lastly, faithfulness shows your mindset toward the Lord. Faithfulness shows your mindset towards the Lord. Yung katapatan ng Kristiyano, nagpapakita lamang kung anong kanilang mentalidad or palagay or pag-aakala sa Panginoon sa Kristo. Okay ba ako? Ang katapatan ng Kristiyano ay nagpapakita lamang kung ano ang kanyang pagkakilala or pag-aakala sa ating Panginoong Yesus. Okay? Kung inaakala mo na pinapalagpas niya ang unfaithfulness, di ba? Akala mo, pinapalagpas, akala mo, okay lang sa Panginoon niyo? Okay, if you are not faithful in Christ, nagpapakita lamang po ito ng iyong kawalang respeto sa Kanya. Maliwanag ba? Nagpapakita ito ng kawalang respeto o kawalang paggalang sa ating Panginoon. Now, tayo isa na, itong sulat ni Pablo sa Colosas, ang purpose nito is what? I-refute yung maling turo patungkol sa Panginoon. Kaya pinakita sa chapter 1:15 na si Kristo ay hindi nilala, kundi siya ang gumanap. Siya ang creator. Ito yung Hebrews chapter, Colossus 1:15. Importante ito na alam ng Kristiyano, okay, para maging basihan din ng kanyang faithfulness. 1:15, sino ba si Kristo? She is what? He is the image of what? He is the image of what? Yes, he is the image of the invisible God. You see that? Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ano ba siya? Firstborn, yung firstborn, rango yun. Nakapakita na hindi siya created being, kundi siya yung creator. Tanganay, siya yung una pa sa lahat ng meron sa mundo ito. Talata 16, kaya, for by Him were all things are what?
For by Him all around is created, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng lahat ng mga, siya yung pinagmula, siya yung pinagmula ng lahat ng creation. Alam ba? He is the Creator. 16. For by Him all things were created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. You see? 17. And He is what? He is before all things, and by Him all things consist. Amen? Hindi siya nawawala ng kontrol sa lahat-lahat. Ang hindi umiikot, lahat ng planeta, lahat sa universe ay hindi nagpupunta sa bakit kahit nung siya naroon pasasasap, siya pa rin ang may kontrol lahat. Akala niyo ba ang Diyos ay walang kontrol nung siya nasa sinupan, siya ipinangalan sa noon? Ganun katindi yung misteryo yun. Dito mo, nakapakos sa kus, pero siya pa rin ang pumipigil ng lahat-lahat sa mundo nito. Number 18, ano sa church? 18 na, and He is what? He is the head of the church. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, the Lord, He might have what? He might have what? He might have the preeminence. Okay? Siya ang walang dapat mag-glorify sa church maliban sa Kanya. Kaya, faithfulness shows your mindset toward the Lord Jesus. Okay? Huwag sabihin ng isang Kristiyano na si Kristo ay pangunahin sa kanyang buhay kung hindi naman siya kinakakitaan ng katapatan. Okay? Yes, faithfulness. Kung bakit mahirap sa ibang Kristiyano maging faithful? Kasi hindi niya natutuhang gawin si Kristo na Panginoon ng kanyang buhay. Amen? So tonight, si Kristo ba ang Lord ng buhay? Yes, tinanggap mo siya bilang Savior, pero tinanggap mo ba siya bilang Panginoon ng buhay mo? Siya ba ang Master mo? Siya ba ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Dapat siya. Ay, narito ngayon. Dahil ng Diyos sa gabi ito,